Iba't ibang proyekto ng Kalayaan LGU nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente ng Pag-asa Island. Si Bien Manalo sa detalye. Rise and shine, Bien. Mahigit 3 taon ng agricultural staff sa demo farm ng Kalayaan LGU sa Palawan si Daisy Cuhamco. Sumasahod siya ng 8,100 pesos kada buwan. Sapat na raw ito para matustusan ng pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Mahalaga ang trabaho ni Daisy lalo na tuwing may kalamidad. Ang demo farm kasi ang nagsusupply ng libreng pagkain sa kanyang mga kababayan kung may bagyo. Nakaramihan ay mga mangingisda na hindi makapalaot. Hindi po namin binibenta, sir, pamigay po namin sa mga residente po. Malaking tulong po para sa amin na irasyon po sa mga kababayan po namin, lalo na sa mga panahon ng low pressure, mga bagyo, sir. Isa lang ang demo farm sa mga proyekto ng Kalayaan LGU. Layo nito na makapaghatid ng libreng pagkain sa mga residente tuwing may kalamidad. Dito nakatanim ang iba't ibang klase ng gulay at prutas. Bukod sa demo farm, may itikan, goat raising farm, poultry at dragon fruit farm din ang lokal na pamahalaan na nagbibigay ng extra income sa mga residente. Nagpapasalamat po kami sa LGU po, nagbigay po ng ganitong programa para nakakatulong po sa amin dito sa mamamayan po ng Pag-asa. At noong nakaraang buwan, natapos na ang 3 artificial reef sa bahagi ng Marine Protected Area na pangitlugan ng mga isda at proteksyon sa malalaking alon. Sa hindi kalayuan, naroon naman ang itatayong DENR Marine Scientific Research Station and Support Facility. Dahil sa lokasyon itong napalilibutan ng dagat, prioridad din ng LGU ang pagpapatayo ng evacuation center. Ipagpatuloy namin kung ano ang mga proyekto, mga programa para sa LGU na kapag-kinabang ng mga mamamayan dito po. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.